Wag niyo, kahit matatanda na kaming ganito, kapag ka nakakahalata na kami na hindi niyo naninikil na kayo nang wala sa lugar, baka pagtamnan namin kayo ng kawayan. Yan. Yeah. Naalala ko nung pag-upo ni Pangulong Duterte, ang number one na priority niya ay tayo ay maging bansa na may mga batas, na sumusunod tayo sa batas because he is a man of the law. And kaya niya sinunod yan. He painstakingly created that kind of a country while he was under his watch, no? So now I'm seeing all of this and I can see, no, yung vigilantism na sinasabi ni Attorney Torion, etc., ni Attorney Topacio, ni Eric, no? Yung all that hard work of the Duterte administration is really going down the drain because of this president. Sinisira niya, winawasak niya ang mga institusyon natin at ang bansa natin, winawasak niya. No, so but while we're doing all of this, no, habang nag-uusap tayo ng ganito, malalim, mabigat, no, nasa isip ko rin talaga pa, hindi ko matanggal, naiintindihan kaya niya yung sinasabi natin? Pumapasok ba sa utak niya yan? Diba? Kasi iba yung naririnig natin eh. No? Sablay na sablay. Pareho sila ni Abalos. Parang, anong pinagsasabi ng mga ito? Ang pupulpol. Diba? So, yun yung problema natin ngayon. Walang kakayanan itong mga nandito na nakaupo, nakaluklok, at ang abusado pa, napakabibigat na ng mga krimen nila at mga atraso nila sa atin, at yung kapangyarihan na hawak nila, ginagamit nila para sa sariling for personal gain and for political ambitions and to destroy our country. No, yan ang malaking hamon sa atin, no. All right. Jason, may another question? Thank you po. Ma'am, sir, balikan ko lang po yung radio interview ni Secretary Ben-Hur Abalos because he was asked if Pastor Apollo was armed and dangerous. And he responded na in fairness naman daw kay Pastor, he was not armed and dangerous because sinurrender niya yung mga firearms. However, Abalos said, he noted that Pastor has the ability to call upon his followers, and sabi niya, they could not discount, the government could not discount the possibility that these followers might be armed and dangerous. Pero kung nakita naman po natin ang video, parang iba naman po yung nakita ng publiko ng taong bayan. Ano pong respond po natin dito? You know, this Abalos is really, he's really, I'm not part of the kingdom, but it's really so insulting, this. Okay, so, he's, okay, trying to compose myself because I'm so angry when I hear something like this, no? Okay, so ang mali talaga siya dito kasi hindi niya kilala yung mga nasa kingdom. Hindi niya kilala. No, and siguro on the other hand, I'm happy that he's taking them on because the kingdom is equal to the task. If we didn't have the kingdom, no, the KOJC and the SMNI at a time in our country's history, when we have a president like that and a DILG secretary like that, paano na mangyayari sa Pilipinas? No, yung pang-aapi na ginagawa nila kay Pastor, he's equal to the task. They have been prepared for this point in history na ganito ang ginagawa nila, and we know, you know why? I'm not a member of the kingdom, and I've seen it with my own eyes and I've experienced it. They are really for our country. They are really here to rebuild our country. And this is why I've been with them for so long, because this has always been the desire of my heart, that we do this. We have to rebuild our country because look at this, mga magnanakaw, mga walang pakialam, mga walang kahihiyan, walang kapasidad mahiya sa Pilipino, ito mga magnanakaw na mga ito. No, and how they have destroyed and raped our country, that you would need to bear statements like that from a secretary. No, so the kingdom is equal to the task. When we came here today, no, nakita namin, nandyan sila yung katulad nung sinabi ni Eric, yung mga kingdom members, nandyan sila sa may labasan ng periphery, at nagbabantay sila. Morning, noon, and night, umulan, umaraw, nandyan sila. Nakakaawa tignan. Pero yung awa na yon, tingin ko, hindi warranted. Parang more than that, I'm so proud of them. No, they are equal to the task, and they are not doing this just for Pastor or for the kingdom. And I know what it is. It's for our country. No, they are here to rebuild our country. Thank you very much, Dr. Rain. Yes, Sir Jay.
Ewan ko ha, kung nabubuhay sa, tawag yata yan sa English hallucination eh, di ba? Yung para ka nasa alapaap. Lumabas lang sandali sa Night Rider na iba ng forma ng utak ni Ben-Hur eh. Oh. Black Rider, sir. Ha? Black. Black Rider? Di mas lalong masama kung Black Rider dahil wala nang laman ng utak na itim na lahat. Hindi kasi para sira eh, di ba? Yung isipin mo, nagkusa na nga yung tao, binalik niya yung mga licensed firearms niya para wala kayong masabi na gumagamit ako ng puwersa, ng dahas. Tapos ang pagtuturo, alam naman natin lahat ng Christian movement, KOJC yan, CCF, kung ano pa man, ang tinuturo dyan pagmamahal sa kapwa, pangunawa, no? Pagpapatawad. Pagkatapos pag-iisipan mo na, ay hindi, kasi si Kibuloy, kayang-kayang mag-mobilize ng tao. Sa totoo lang, kahit wala si Pastor Kibuloy, itong mga tao ito, nakikita nyo na. Narinig nyo si Brother Carlo, sabi niya, ako, hindi na ako mag-ano. Nakita ko paano nila tinayo itong mga building dito. Mano-mano nung simula. Yan, nandito pa yung iba eh. Nandiyan pa yung, nakita ko pa si, dyan eh. Si Apple Rosete, sila Manong, no? Kasi matagal ako rito sa Davao eh. Dito na ako tumanda. Nakita ko kung paano nagsimula itong organisasyon na ito doon sa Arcastillo. Sa Agdao. Kaya ko lang binabanggit ito kasi parang they are laying the predicate na guluhin ang Davao. Ginawa na po ito ng NPA, ng CPP. Noong 1981 onwards, ginawang laboratorio. Ngayon, ginagawa niyong laboratorio ng pang-aabuso ng gobyerno. State terrorism. Ng state terrorism, state-sponsored. Huwag niyo na ho kaming takutin pa. Dahil dinanas na namin ito eh. Nagkaisa kami noon na labanan yan, buong Davao. Hanggang Davao del Sur, hanggang Davao Oriental. Nabuhay yung Alsamasa, nabuhay yung Nakasaka. Ayaw na naming balikan yun. Pero wag nyo kaming, kahit matatanda na kaming ganito, kapag ka nakakahalata na kami na hindi nyo naninikil na kayo nang wala sa lugar, baka pagtamnan namin kayo ng kawayan. Yan. Since you've mentioned Sir Jay, laying the predicate, is it possible that this administration could declare martial law at gamitin nila yung mga nangyayari dito na as a reason para magdeklara ng martial law? If we allow them, and we will not allow them, they can only do that if we allow them. Kaya nga ako natutuwa. Maya't maya nagtatanong tayo sa mga ordinaryong pulis, no? Hindi yung mga opisyal na gusto maging general o maging chief of PNP. Lahat yan gumaganap sa tungkulin eh. Kaya nakita nyo, nagpadala sila hindi tiga Davao ng pulis, yung lumusob dito, tiga Cagayan de Oro, tiga Cotabato, tiga Surigao. Kasi alam nila yung mga tiga Davao matitino eh. And we will not allow them to do that. Sorry, Mr. President. Hanap ka na ibang lugar, wag dito sa Davao. Yes, sir. Mary. Okay. Thank you, Sir Jay. Ang delikado kay Mr. Marcos Jr., hindi siya nagdideklara ng martial law, pero mas malubha ang ibang mga hakbang niya kaysa may actual martial law. Yun ang delikado. Sapagkat under the formal declaration of martial law, may mga abogado dito, the functions of the government do not stop. Ang korte nandyan, ibang martial law po ang poder na nasa 1987 konstitusyon. Magkaiba yon. However, iniikutan ngayon ni Mr. Marcos ang mga limitasyon ng batas. At ino-overstretch niya ang kapangyarihan ng batas para labagin ang batas. Yan ang delikado. So, hindi niya kailangan magdeklara ng martial law sapagkat ginagawa niya na ang mga hakbang na kahalintulad doon sa lumang martial law ng tatay niya
kung saan nagkakaroon siya ng authoritarianismo at absolutong kapangyarihan na hindi niya kailangang gamitin ang nasasaad na martial law definition sa 1997 Constitution. That is more dangerous than the old martial law. Why? Sapagkat walang naninindigan na mga traditional na mga gatekeepers of democracy para ito ay labanan. Maliban ngayon sa atin, tahimik ang simbahan Katoliko. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, integrated part of the Philippines, at walang real opposition other than the forces of political group affiliated or associated sa Davao-based na mga Duterte na mga sympathizers and mga political alignments. Napakadelikado po nito that even ang media ngayon ay co-opted if not corrupted. So para sa akin, hindi niya kailangan magdeklara ng martial law outrightly, subalit ginagamit niya ang abusadong mga hakbang ng Estado at instrumento nito kagaya ng ginagawa sa lumang martial law. That is more dangerous. Papaliwanag ni Atty. Topacio yan. Yes, Attorney. Actually, na-discuss na yung legal. Para sa akin ay isang personal na panawagan na lamang sa lahat ng naririto sa loob nitong studyong ito, sa mga nakikinig, sa nasa labas. Yun nga sinabi ni Ka Eric, this is martial law in everything but in name. Huwag po tayong mawawalan ng lakas ng loob. Siguro, natatawa nga ako ng sinasabing we may be armed. Hindi po natin kailangan ng armas. We are armed with the armor of God. At ano pong sinasabi? Ano sinabi ni Propetang Isaiah sa 41 ang talata ay Jis? Huwag kayong matakot. Ako'y sumasa inyo. Huwag kayong manlupaypay sapagkat ako ang inyong Diyos. Tutulungan ko kayo. Palalakasin ko kayo. Oo. Aalalayan kayo ng katuwiran ng aking kanang kamay. At anong sabi ni Mateo sa 16, ang talata ay 18. Sinasabi ko sa inyo, sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking kaharian. Bato, matibay. Huwag kayong matatakot. Tayo ay nakatayo sa bato. Sila nakatayo sa pulbos lamang. Thank you very much, Attorney Topacio. May idadagdag si Ina? Going back lang doon po kanina sa mga statement kasi ni Abalos, si Bongbong Marcos, I think it's really more on their mind conditioning the people para i-justify kung ano man yung mga injustices papaglapastangan pa nila na gagawin kay Pastor sa KOJC. Ever since naman, di ba, kasama na dyan talaga ang media, hindi pa man humaharap si Pastor sa korte, hindi pa man dumadaan ang due process, talagang nilapastangan na nila ang reputasyon. And now, they're saying na delikado ngayon ang mga followers ni Pastor. Saan mo naman nakuha yun, Abalos? Kasi yung mga ganyang mga salita mo, tandaan niyo po nasa gobyerno kayo. Dangerous po yung ginagawa ninyo. Bawat isa po sa amin, para sinasabi nyo, ay mag-ingat po sa amin ng publiko. Mali po yung ganon. Niyuyurakan nyo rin po ang karapatan namin. Ginagawa niyo po kaming kriminal, terorista sa harap ng publiko. Saan po ang ebidensya ninyo? Subtle way po sinasabi ninyo na kaya kayo nagpadala dito ng naka full battle gear kasi tingin nyo lalaban kami, mga armas kami dito. Bakit ganon? Kasi kayo mismo, mayroon kayong masamang plano sa kingdom. Kasi hindi naman kayo magpapadala ng bata-batalyong police kung wala kayong masamang plano. Gina-justify ninyo, gumagawa na nga kayo ng kwento. Siguro ngayon napapraning na kayo, paano nyo pa i-justify eh? So, bumalik po kayo dun sa basic. Innocent until proven guilty. Ganun po sa mata ng publiko, ang ginagawa nyo, guilty po. Kaya dapat humarap para maging inosente. Hindi po ganun ang hustisya. So, Mr. Abalos, Bongbong Marcos, please lang, come to your senses. Maraming salamat, Ina. Yes, Dr. Lorraine? I'm staying in a beautiful hotel here in Davao, no.
Nung bata ako, yung tatay ko, he was congressman of Region 12. And what I remember about Davao is so dark, nakakatakot, ganyan, ano. So, and it's the same with the entire country right now. Umabot tayo sa punto kay PRRD na ang ganda-ganda ng Pilipinas. We were so filled with hope and happiness and we were moving forward. And yung gusto nila tayong takutin, gusto nila tayong patahimikin. Pero I think that we owe it, no, to the people who built this country. And they offered their lives, they sacrificed their lives willingly. And I'm talking about our heroes, I'm talking about all our public servants, the faithful ones. I'm talking about people who really gave up their lives willingly, no, for us to enjoy the freedoms that we enjoy now, na hindi natin yan isusuko ng ganyan-ganyan lang. Tama si President Duterte, si Bongbong Marcos at yung mga yan, hindi nila kilala ang Pilipino. Talagang duyan tayo ng mga magigiting. So, wala dapat natatakot dito. No, sa isang demokrasya, ang natatakot ay ang gobyerno sa tao. No, so, tayo ang may hawak ng kapangyarihan na yan. So, wala ang natatakot dito. Magkakasama tayong lahat dito. Ako gusto ko lang i-address yung yung mga mamamayan ng Davao, no? From Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, at saka Davao City. Kasi naalala ko nga, halos hindi naman kami nagkakalayo ng edad ng tatay ni Lorraine. Oo. Naalala ko noon, talagang ang hirap ng buhay dito. Pero dahil sa punyagi ng mga mamamayan, umasenso. Kasi nung araw, pagkagaling ka kina Lorraine, good morning. Pagdating mo ng Davao City, good evening na. Ganun kahaba ang biyahe, ganun kahirap. Ngayon, we are enjoying everything. Tayong mga tiga Davao. O, kinaiingitan eh. Saan ka nakakita yung 911 natin, nagagawa natin dito, hindi nagagawa sa Metro Manila, lahat ng pera nasa kanila. Di ba? So, doon sa mga agitated na masyado, nagpapadala ng mga message, relax lang ho kayo. Hindi natin, sabi nga ni attorney, hindi natin kailangan ng baril. Barang lang, pwede na na. Oh. Maraming salamat, Sir Jay. Nandito po si Franco ulit at may katanungan po. Yes, magandang gabi po ulit. Sir Jay, gusto ko po sanang ibigay ang question na ito para sa iyo. Like what you mentioned earlier, Sir Jay, like this very indecisiveness na nangyayari po sa ating pamahalaan, particular dito po sa Davao, very intriguing issue. Ito po yung replacement 3 times na nangyari sa isang araw lang po. Does that have something to do with what's happening here in KOJC? Hindi siya nalalayo, no? Kasi tingnan mo ha, May nagpalit ng Chief of Police. Pagdating ng June, July, wala pang katapusan na ng May yun eh. Nagpalit, tapos wala pang 4 na oras, nagpalit. Tapos wala pang 2 oras, pinalitan na naman. Kasi ako, I can only surmise na yung mga pinalitan ayaw sumunod. Kung ano man yung gusto nilang ipagutos. Kasi walang dahilan eh, para palitan mo eh. Nilagay mo, di ba? Pinabiyahe mo, magmula Quezon City si Colonel Patay, lumipad dito. In less than 4 hours, pinalitan siya. Bakit? Kasi bakit siya inassign dito? May special assignment eh. I can only think na yung pinagagawa sa kanya, ayaw niyang gawin. So pinalitan siya. Tapos si Colonel Butil ba apelido nun? Yes. Oo. Siguro ganun din ang instruction. Sinabi rin siguro, hindi po pwede, hindi niya kaya. So pinalitan. Ang pinadala rito, yung taong sangkot sa kamatayan ng 13 tao sa Timunan, Quezon, at mamamatay pa ng mga pulis. Hindi ko nga alam kung paano nakabalik ito eh. No? Kaya lang, tingnan natin, no? Hindi naman, I have high respect sa mga miyembro ng Davao's Finest. Yung mga lahi, yung mga iniwanan nila Luis Santos, nila Erning Makasait, no? Mga matitinong pulis na nagkaroon tayo dito. Kaya, I'm sure they will not allow it.
the good policeman of Davao will not allow na sila ay yung kanilang naipundar, yung ginawa nilang goodwill sa tao, respeto, kukulapulan ng kulay puti. Sabi nga ni Attorney, whatever white powder, ang ikulay nila dyan, hindi natin papayagan yun. Yes, I'll just get the same question with Ka Eric. Yes. Same question. Yeah, same question. Ako mas i-expand ko yung explanation, dagdagan ko kay Brother Jason sa. The bigger interest in Davao City for Marcos Jr. and his minions goes beyond Pastor Kibuloy and Kingdom of Jesus Christ. The real interest here is to paralyze the influence and the fighting will of Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Baste Duterte. Which, Brother Franco, sa tanong mo, tanggapin man o hindi ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte at ni Baste Duterte, they are now the symbol of opposition in this country. Without admitting it by themselves or without the people designating it to them, kinikilala sila na simbolo ng oposisyon at leader ng oposisyon, especially ang Davao. So sa tingin ko, it is a prelude doon sa sinasabi nating full-scale implementation of police state or police control in Davao. Ang sinasabi ni Attorney Topacio kanina, it's all about martial law but the name. Ibig sabihin, wala lang dinideklara na martial law, hindi nirespeto ang mayor ng Davao City. Whether Duterte ang apelyido ni Baste, mayor siya, elected yan ng taong bayan ng taga Davao. At siya ang ama ng lungsod na ito, subalit may dalawang abogado dito, under the local government code, dapat kinukonsulta yan. At siya ay may dapat properly coordinated ang mga movement ng mga pulis at deployment. Hindi siya kinikilala as mayor. Ikumpara kay Abalos at kay Marbil, mas mataas ang otoridad ni Baste Duterte kay elected ito as mayor. Pero hindi siya kinikilala as mayor. So ang sagot ko nun sa tanong na ito, are they having bigger interest and intent sa pagkakaroon ng regodon di amor nila ng mga pulis at pinaglalaruan nila ang mga chief of police at mga pati precinct commander ang nakikialam, kamkrami. Dekorasyon lang si General Torre. Ang mga city wala siya dinilagay na kawawa itong police general, kilala natin ito, matino sana ito. Pero siya ay ginamit na flower base lamang para may masabi na may regional director ng police. Ang nagdesisyon, si Marbel, si Abalos, si Corporal. At siyempre, ang konsultasyon niyan kay Bongbong Marcos lahat. Siyang overall commander. Ang nakakabahala nito, kasi kaninang alas 6 ng hapon, nakareceive ako ng information, ito Sir Jay, na nagsasabi na hindi 1.8 billion kundi ang tanong niya, ito, retired general ito. Sabi niya, matinong general ito. At munti ko nang ibigay ang hint, no? Baka ma-MC ka na naman. Ang sabi niya, ka Eric, hindi kaya ito ay paghahanda para i-eliminate na rin si Rodrigo Duterte. Without him, Sara Duterte and Baste and Pulong and the rest of their circles will now become paralyzed. Ang binabanggit niya yung ICC. The American deployment of troops in Davao without admitting by the government at ang paglipad ng mga military-grade drones dito, ang US ay not member ng ICC. But under the practice, they cooperate with ICC if the interest warrants their need. Kung ang interest ay para sa kanila, pakikialaman nila. Pero pag hindi para sa kanila, they do not recognize or cooperate with ICC. That's a fact. Like sa Israel, ayaw nilang pakialaman ng ICC si Netanyahu. Kasi yun ang tao nila sa Middle East. At yun ang tao nila laban sa mga Islamic conflict nila sa Middle East. Pero pag hindi sa kanila, like si Duterte, target nila yan, na i-neutralize so that there will never be another Duterte to be president of this country.
Problema kasi nila ang kagaya ng liderato ni Duterte. So itong nangyayari sa Davao ay preliminary and intramurals practice nila ito. Kung paano nila i-handle ang isang sensitive, massive operations of collapsing totally the influence of the Duterte and hitting Duterte right at the head of the headquarters of the Duterte in Davao. They will not succeed because they tried it already eh. Yeah, correct. Ginawa na nila yan ito ng Amerika. Pinagpasabog sila sa Sasa, nagpasabog sa airport, hanggang yung nagpasabog, sinabugan din doon sa hotel. Oh. Kaya hindi may curse sa Amerika itong Davao eh. May sumpa. Oh. Kasi ang nakakabahala, Sir Jay, the bloody situation, and if mag-go off hand and out of control ang digmaan ni Marcos at panggigipit sa Kingdom of Jesus Christ at lumaban. Hindi ko sinasabing lalaban. Kapag napuno ang mga individual members nito at mga taga Davao na nag-observe at magkaroon ng kaguluhan, yun ang inaantay nila. Yung total crackdown to collapse any semblance na may rule of law at iko-control ang Davao. Huwag ka mag-alala, hindi mangyayari yun. Kasi lindol lang katapat niyan. Oh. Malay mo sa 22. Di ba? Lumindol na nga Sultan Kudarat eh. 7.1, di ba? Sa Ilocos Norte 4.7. Oh. Sumasabay na sa panahon eh. Oh. Ang basis kasi Sir Gino, ang isang gobyernong wala sa katinuan ay pwedeng gumawa ng desisyong kabaliwan. Out of desperation to consolidate and control power, the only threat for the Marcos government to control power mula sa kanya, sa pinsan niya, interregnum, papunta kay Sandro Marcos, ang balakid niya na yung pagkakaroon ng mga Duterte in the political landscape, in the political horizon. Yun ang gusto nilang iwala. At yun ang hindi mapigilan nila, yung urge to control power. Sobrang pagkaganid at gahaman sa kapangyarihan na nalasap nila at nalasing ng maaga. Ang kawawa dito ay sakripisyo ang Kingdom of Jesus Christ to justify higher and more intense state oppression and terrorism in the guise of quelling and suppressing breakdown of law and order in Davao na sila din ang nag-create. Pwedeng magkaroon ng bombings? Yes. Pwedeng tamnan ng granada ang paligid nito at pasabugan nila at sabihin nila na nanggugulo ang Kingdom of Jesus Christ, everything under a crazy and insane leadership na walang sa katinuan at wisyo ay pwedeng gumawa ng kabaliwan na hakbang para ipahamak ang mamamayan. Yan ang yan ang kinatatakutan ko, tama si Sir Jay. Hindi ganun kadali mangyari yan, pero paghandaan natin yan. Kasi ang Davao will be the laboratory to become another, sabi ni Attorney Topacio, yung winarning ni Pangulong Duterte 2 months ago. Ang gobyernong Marcos na ito ay napupunta at nabubulid sa authoritarianismo rather than democratic exercise of governance. At tinandaan ko yun at yun ang nakikita na natin ngayon. Thank you very much, Ka Eric. Yes, Dr. Ray? Every time I come here in Davao, even before pa, nakita ko talaga yung mga Davaoenos, they're a cut above the rest. Pag pupunta ka dito, everybody follows the law, everybody's just so chill. You can leave your bag in Starbucks, go to the bathroom, you can leave your laptop there, nothing happens, no? And you might mistake them as parang pushovers, but they're not eh. I'm a daughter of Mindanao. Pastor is a son of Mindanao. Duterte is a son of Mindanao. You don't know what Mindanaoans are capable of. No? So, to take us on, you must be some kind of stupid. Ang mababaw, hindi mo kilala ang mga taga Mindanao, hindi mo kilala ang mga Pilipino. Dinaanan na natin lahat ito. Alam na natin kung anong gagawin pagka ganito. So, I would always bet for the Filipino people. I would always put my bet on them. Thank you very much. Yes, Carlo? Yeah, may dagdag lang yung sa pagpapalit ng mga liderato sa DCPO, sa Police Regional Office din po. Kasi nga, may mandate kasi sila that they're gonna get pastor at all costs, dead or alive. Kasi nagbabantay po tayo dyan 24 hours, may mga footages po tayo, mga pictures po. Simula po yung nagpapalit-palit na sila. Beginning June 10 pala,
Marami po nagmamanman sa atin sa labas. At nagdoble, triple po yan, yung pag-announce ng bounty at yung pagpapalit ng mga officers, DCPO dyan. Aside sa mga nakaposting ng mga checkpoints na wala naman dyan, marami po 2:00 ng madaling araw nagja-jogging. May sumasakay ng taxi, hihinto doon dyan sa paaralan sa doon, bababa, magja-jogging pabalik. May nagmumotor, hihintuan kayo, 2 sila, mag-eyes to eyes kayo, walang sasabihin. Alis, they really intimidating us. Tinatakot po kami dito. May bigla na lang sasakyan, sisigawan kayo, tatapunan kayo ng granada, mga ganun. So, maghahasik talaga sila ng kaguluhan, maghahasik sila, guguluhin nila kami dito. Alam nyo na kung sino po ang may pakana po niyan. Meron po dyan, ngayon kami nakita, may homeless palakad-lakad dyan, madumi yung mukha pero yung paa niya naka-pedicure. Mga intel po nila, mga spy po nila lahat. May mga rider, mga panda rider, grab rider, may taxi driver, na-memorize po namin ang mga mukha nila pabalik-balik, nagtatanong, may bentahan ba ng bisikleta dyan sa loob? Ito po, yung mga very suspicious. May kumakain dyan sa Wax's Restaurant, bumibili sa 7-Eleven, sa amin po yun, business po yun ng Kingdom. Kasi envious eyes po sila Grabe, nanggigigil po sila sa mga kayamanan ng kaharian ng Ama. Tapos, mga puti, mga itim, panay kuha ang video. Tapos pag nilalapitan namin, we are not rude. Tinatanong lang namin. Sila pa ang galit. Then sila pa umaalis ka agad. Babalik na naman mamaya. Ganun po. 24 hours ko kasi kaming nakabantay po dyan. Nagpapadala po sila ng kahit sino-sino na lang po. Para po magmanman sa amin. And as what we said, we will stand our ground po. We will not even move an inch defending the kingdom property kasi pagmamay-ari po to ng lahat ng kingdom citizens. Thank you po. Thank you, Brother Carlo. This is my final question po para po sa ating panel. No? This is naging bahagi ng panayam ni Katunying kay Secretary Abalos. Sabi dito may panawagan siya kay Pastor Apollo. And I quote, "Ako'y nananawagan kay Pastor, let's end this. Alam ko naman at ikaw ay talagang ang iyong propesyon, yung mga sinasabi mo tungkol sa ating Panginoon. Sana naman, Pastor, ako'y nananawagan sa iyo. Please sumurrender ka na at magkaroon ng katahimikan yung isyong ito at ito'y alang-alang na rin sa follower mo. Kung ikaw ay naaawa sa follower mo at naaano na sa kanila, alang-alang na lang sa kanila at sarili mo, sumurrender ka na. Yun lang ang aking panawagan kasi kung hindi ka susurrender, huhulihin ka namin. Hahanapin ka namin sa bawat sulok ng Pilipinas." Artista! Ano, sino nagsabi no? Si Cardo Dalisay? Action star na action star, Secretary Abalos po. Our legal counsel po, Attorney Topacio. Ikaw, kukunin mo ba artista yung gano'n? Really bad script actually. It does not even merit a response. Hayaan mo na siya, kalagiyahan niya yun, walang basagan ng trip. Minsan may tanong ako sa last na siguro ito na interaction din namin. Habang nanonood ang buong mundo sa online platform, Attorney Torion and Attorney Topacio. The rigodon of Davao Chief of Police pati at the level of precinct na pinalitan. Didiretsuhin ko na, I'm expecting nalulusob sila muli. Ulitin nilang June 10, inaayos nila nung approach. Without communicating the legal defense that we could have, that we are preparing on that. At nakikinig naman ng buong daigdig dito sa buong mundo sa atin, maraming Pilipino. Ano po yung inyong pagtingin dito? Kasi nga, I know yung papalit, kilala natin ito, at kilala mo rin ito, Attorney Topacio. I know him personally also. Pati si Colonelito Patay, kilala ko rin anong mga, we work together in a lot of collaborative efforts on the part of the government ng matino at maayos pang gobyerno. Diretsoin ko na, kilala ko mga yun. I work with them in favor of the government against the real enemies of the state. Hindi ko na didetalye. Okay? Lalo na kay Colonelito Patay. Nung nandun siya sa Region 4 at sa Metro Manila. Hindi ko yun i-detalye because ang tinarget doon ay mga real enemies of the people, real enemies of the government.
Kaya alam ko hindi niya gagawin ang mga hindi dapat gawin sa civilian. Kaya nga sinalis kagad eh. Kaya nga. Pero itong papalit, kilala ko rin personal. Hindi ko na i-discuss at mas kilala ito ni attorney. I'm talking about Colonel Hansel Marantan. Pagpangalanan ko na. Siya ang itinalaga. Personal choice daw ito. Nila Marbil with approval ni Marcos. What do you expect and what are we going to prepare as a Filipino people, as Kingdom, and as Davao City people? Attorney Torion and then Attorney Topacio. Well, we have to expect that we should be cognizant of our rights, given the record of the police officer, no? I do hope and pray na sana yung mga alleged na nagawa niya in the past, sana nagbago na siya, and sana respetuhin yung karapatan na pangtao ng mga members of Kingdom of Jesus Christ, the name above every other name. So, sana naman po, sir, trabahuin lang natin ang ating trabaho na hindi na po tayo nang yayapak ng karapatang pangtao po. Yun lang po ang aming hilig. And we're ready for whatever legal means na maprotektahan. Always ready in defense of the rights of Pastor Apollo Sigibuloy and his members of KOJC. Kung medyo may pagmamalabis at kung may magmamalabis, hindi po kami uurong na i-assert po yung rights po ng mga miyembro ng KOJC. Likewise here, ang i-add ko lang as my final words is that I'd like to quote from the movie Mama Sapano. Meron doon sa mga ending scenes nung sinasabi ni Train as played by Paulo Gumabaw kay General Magalong, played by Edu Manzano. Sabi niya, "Sir, what if the evidence leads directly to the president?" Yung liability sa debts and SAF 44. Di ba inside track po kayo for Chief PNP? What are you going to do? Ito actual na sagot ni Magalong doon sa tanong na yon. Sabi niya, and I hope all of our officers out there are listening. I know the vast majority of them are decent officers and gentlemen. Sabi ni Magalong as played by Edu Manzano, and these are the real words of General Magalong at the time. Sabi niya, sometimes you have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Yun lamang po. Thank you very much, Attorney Topacio. And Dr. Lorraine, would you like to have your last statement? So, very briefly lang, no? For all those who are in public office right now, you've been given a shot, no, to change our country for the better. And yet, the disappointment of the Filipino is you've chosen over and over to just steal and to break our hearts over and over. No, so, the most important thing in our lives, at least for me, is my soul. So what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Thank you very much. Yes, Sir Jay. Ako bilang pangwakas lang, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng mga manonood at nagsubaybay ng SMNI, Sunshine Media Network International, radyo man o telebisyon, na unang-una, buhay po ang ating prangkisa. Patuloy po natin isinusulong ang laban sa National Telecommunications Commission para ma-lift itong illegal na indefinite suspension. Meron din po tayong kaso na nakabinbin sa Korte Suprema sa ngalan ng mga news anchors ng SMNI. Hindi po tayo pinanghihinaan ng loob. Manapa, lalo pa itong nagpapalakas ng aming kalooban in our resolve na iparating ang katotohanan sa pamamagitan po ng new media platform.
Kami po ay umaasa at hindi nawawala ng pag-asa na bagamat mahirap, no, ay darating din ang bukas, no. Ug sabi ni siya pa, dili kini siya pangandoy apan tataw sa bidlisiw sa sayong kabuntagon nga makita nato ang adlaw nga musubang aron kahatagan kita og maayong kaugmaon. Ngayon, if they are doing all these things, the shenanigans, overreacting, overacting, I hope they end up overdose. Thank you. Thank you very much, Sir Jay. On the side of KRJC, Ina. I never thought po na aabot tayo sa puntong ito na masasaksihan po natin ang martial law. Hindi man direkta talaga idineklara, pero ramdam na ramdam po natin na nangyari ito sa ating bansa. Ito po yung pinakamadilim na kasaysayan, no? Bahagi ng kasaysayan natin at ngayon nakikita natin itong muli. And as I was listening kanina po sa bawat po na kasama natin sa panel, I can't help but be really thankful to the Almighty Father kasi we have been chosen to be part of this, the whole Kingdom Nation, ang SMNI po, at lahat po ng mga leaders pa natin na nandyan na nanindigan para sa ating bansa. Sa mga Pilipino po, nananatili pa rin po na kayo nananalangin at naniniwala po makakamtan natin ng hustisya. You can mock us, you can question our faith, etc. lahat. But as in the kingdom, we remain faithful and we really believe kay Pastor. That's why we are here. He has given us a home, binigyan niya po kami ng isang bansa kung saan po kami ay binigyan niya ng dignidad, ng maayos na buhay. Hindi po kami ginawang masama dito, kundi ginawa niya po kaming mabubuting tao. Kaya masakit po sa amin, pero nakita naman po ninyo nananatili po kaming positibo, nananatili po rin kaming nananalangin para po sa ating bansa, day and night po. The God that we serve is a God of love and He is also the God of justice. We are nothing. Hindi naman po kami pinakamakapangyarihan dito sa bansa, KOG. Sino naman po kami, di ba? Ang alam lang po namin, maglingkod sa Diyos at gawin po ang mabuti para sa ating bansa. Kaya, until now po, yes, we cry for justice. At yung panalangin po namin na sana po ang ating bansa ay lumaya na po sa mga kamay ng mga ahas sa mga demonyo dyan sa gobyerno. Kasi we don't deserve that. Ito, lagi itong ginagamit ng mga komunista na propaganda, mayaman na Pilipinas, bakit naghihirap tayo? Precisely because our leaders are the key to that. So, let's continue to pray para sa ating pong bansa. Ang labang po ito, hindi lamang para po kay Pastor o para sa KOJC. Para sa ating po itong lahat. Magandang gabi po. Thank you very much, Ina. Brother Carlo? Maraming salamat. Napapasalamat tayo sa ating dakilang Ama, no? Since day one, sa spiritual battle po na ito na nagmanifest po sa physical, hindi po tayo iniwan ng Ama sa langit. He is always with us and He is forever faithful po sa kanyang mga salita. Nakakaawa lang po, no, ang role na binigay po sa kabila. Nakakaawa po as what the Word of God said sa Isaiah 5:20, sinasabi po dito, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Nakakaawa po kayo dahil habang nabubuhay kayo, yung mga kaluluwan niyo po ay lumalangoy na po sa impyerno. Maraming salamat. Thank you very much, Brother Carlo. Sister Nori? Bago ako magsasabi ng statement ko at babasahin ko yung prophecy, meron babasahin si Ina. Isa sa mga articles ni Jose Alejandrino, if you'd allow us. Ina. Okay po. Ang title po niya is, Will Kibuloy be the third martyr? The biggest mistake any government can do is to create martyrs, for martyrs become symbols for people to rally around. Jesus Christ was crucified by the Romans. His death led to the biggest revolution in the world, which was Christianity that toppled at the time the biggest empire in the world, the Roman Empire. Joan of Arc, the Maid of Orleans, was burned at the stake by the English. The French rallied together and threw out the English. John Brown was an evangelical Christian and white abolitionist who led the raid at Harper's Ferry. He was accused of inciting a slave rebellion and hanged by the state of Virginia. His death led to the American Civil War. He became an icon in the northern states of America. Union soldiers marched
to the song of John Brown's body, President Abraham Lincoln issued his proclamation abolishing slavery in the United States. The Spaniards executed Dr. Jose Rizal at the Luneta. His death triggered the Philippine Revolution against Spain. Ninoy Aquino was assassinated at MIA. Even though President Adrian Marcos had nothing to do with it, the people blamed him. Political instability ensued from Ninoy's assassination that led to the People Power Revolution at EDSA and the exile of Marcos. Okay, thank you once again. Papasalamat tayo sa episode na to sa presscon. Marami na po tayo natutunan. Quote ko lang po ang Daniel 4:17 that this matter is by the decree of the watchers and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. And once again, nabasa ko na po ito last presscon, babasahin ko po uli. But before that, kasi ang nangyayari ngayon, parang it is related to what happened in the Bible times when there was a writing on the wall. Now, in the time of King Belshazzar, when he took the vessels from the temple of God and used it, they desecrated the temple. The same way that this holy ground was also desecrated on June 10. That is why there was a handwriting on the wall, and it says, "Many, many tekel oparsin." Many means that God has counted or numbered the days until your kingdom will end. And then tekel, you have been weighed in the balance and found wanting. Tinimbang ka, ngunit kulang, and you are not good enough. And that overseen that your kingdom is being taken from you. So that's a story in the Bible. Relevant dito, parang similar sa nangyayari ngayon. And I would read once again the prophecy from Aliyar, kingdom artist and prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, for you have oppressed and afflicted God's appointed, Apollo Quiboloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. And thus it is written, of how much sore punishment suppose shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an holy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10:29. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. We just received this, no? Sa napangalan natin, where the angel of judgment will come. It has already been prophesied. Risa Hontiveros, kasama ka. At for the 38 years that His kingdom ministry has existed here, sinabi nga namin, ordained, this is ordained by God. This has come upon by the revelation. Wala pang ipinahayag, wala pang prophecy na hindi natupad. Lahat tinutupad. Kasi ang ministry ng ating mahal na pastor, meron siyang Solomonic ministry, Mosaic ministry, and prophetic ministry. And everything na sinasabi dito, it is prophesied, it will really come to pass. Mangyayari yon. So, kami, patuloy kaming nananalangin, patuloy talaga kaming tumatawag sa Ama dahil alam namin ang tulong namin ay nanggagaling sa ating dakilang Ama. Na-quote nga kanina ni Attorney Topacio sa Isaiah 41 na lahat ng kumakalaban sa amin bilang mga anak ng Ama
silang lahat ay mapapahamak, silang lahat ay malilito. Hahanapin man namin ang lahat ng kaaway namin ay hindi na namin sila makikita, sapagkat ang Diyos na ating Ama sa langit ang aming katulong. So nagpapasalamat kami muli, patuloy kaming nananalangin. Even tonight when we are having this press con, andyan na yung mga police patrol cars, nasa labas na. At 11:30, they're already there, ready. Ayan, live yan. Nandyan sila sa labas. Kasi nga sabi nila, aatak na naman sila. There's a second wave. They will stay here, they will search the place. Go ahead. Tingnan natin. So, may Diyos sa langit na nakakita sa lahat. So, muli, papasalamat tayo sa ating dakilang Ama at hindi tayo pinapabayaan. Nagpapasalamat tayo dahil ang Ama ang nakakita sa lahat. And He is in control and He has everything from the beginning to the end. At muli, Pastor, nasan ka man ngayon? Andito lang kami, papatuloy lahat ng mga anak ng Diyos, ang sons and daughters. Nandito kami sa compound. We are stronger than ever. We are holding on and we keep on praying that one day, justice talaga ang mangyayari at complete victory will be ours. So once again, thank you so much and good evening. Sana may nakita kong footage sa labas. Nagbubukas ng truck. May dalawang abogado dito. That is not allowed. Terrible. Hindi ko nakita yan sa bansa na pinagbagbawal yung paghahalugog ng mga sasakyan na yan. At hingil ako ng 1 minute habang nandito ang buong panel. You may not know this song, but this song is for the people. Na nakikinig at nanonood, gumising po kayo ha. We cannot know and predict or expect anything right now from few minutes from namin monitor ang buong press conference na ito. Sa taong bayan na nakikinig po. Kanina spiritual and from the point of view of faith, ito naman, in behalf of my group, ang title ng kantang ito ay Santa Filomena. Real na nangyari na masaker nung panahon ng martial law sa Quezon Province, sa Bukidnon. Brief lang ito, 1 minute. Nag-iisang lumilipad ang langay-langayan. Dumadaloy ang dugo sa aking bayan. Naghihinagpis ang aking bayan. Ngunit nagtatago ang taong bayan. Nasan ka, taong bayan? Lilipad ang langay-langayan patungo sa kalayaan. Magigising po ang taong bayan. They are never always silent. The people will rise up soon. Maraming salamat ka, Eric, at sa lahat po ng miyembro ng ating panel ngayon sa ating KOJC press conference. At bago po tayo magpaalam, nais ko po iwan ang mga katagang ito. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Kaya hindi po magsasawa ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, at lahat ng naniniwala sa katotohanan. Tatayuan po namin ito kahit pa ikamatay namin. Maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating press conference ngayong araw na ito. Mabuhay ang isinang bansa.